binati ni Sir Yayang si Alex. Siyempre, batiin din natin ang happy birthday. Ang nagdiriwa ngayon ng kanyang kaarawan, ang dating unang ginang, Madam Imelda Marcos. Happy birthday po kay Madam Imelda Marcos. And syempre, may aabangan din po kayo sa episode natin ito. Bigatin po yung makakausap natin, eksperto sa larangan ng real estate. Walang iba kundi si Sir Roberto Sarmiento. Mamaya po yan, ang tabayanan nyo po abangan nyo yan. Marami tayong matututunan dyan kay Sir Robert Sarmiento. Yan. Dahil si Sir Robert ay meron ng 3 dekada experience sa real estate industry. Kaya tiyak tayong lahat dito ay maraming matututunan sa kanya, lalo na ang ating mga viewers, no? Simulan natin itong episode 7 natin na to sa pagpapakita ng bagong renovate na mausoleum ni Ferdinand Marcos Sr. doon sa Batak. Kasi may mga naglalabas ang dating larawan na parang hindi na masyadong naayos yung mausoleum. Ngayon, etong si First Lady Lisa Marcos may stats, di ba? Oo, kasi wala siyang hinahawakan na proyekto o plano na hindi nangyayari. Hindi nagtatagumpay. Pag sinabi niya, mangyayari at mangyayari. Talaga mangyayari. At napakaganda, di ba? Yung quality ng ginagawa niya. Talaga na pinaganda dyan ni First Lady Lisa Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi yung lugar na yan, tourist spot sa Ilocos Norte. Kapag dumayo ka dyan sa Ilocos Norte, hindi pwedeng hindi ka dadaan dyan sa bahay ng mga Marcos dyan sa Batak, Ilocos Norte. Di ba yan? Yes, totoo yan. Ako, napuntahan ko na yan eh. First time ko mapuntahan, medyo tumayo ang aking mga balahibo. Dahil talagang una-una, first time ko nakita si Ferdinand E. Marcos Sr., tapos, sa ganun, kumbaga, sa ganung kalagayan. Hindi pa siya nalilibing nun? Hindi. Nakahiga na lang siya dun sa mausoleum. Yung parang, ano ba tawag dun? Wax na lang? Oo, hindi naman wax eh, kasi totoong katawan niya. Hindi pa siya nalilibing sa libingan ng bayani nun? Hindi pa. Hindi pa. Ano to more than the renovation, yung pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Di ba? Pagpapahalaga sa ating kultura. Kasi importante na maunawaan natin yung nakaraan eh. Di ba? May mga desisyon tayo na gagawin ngayon, malaking factor dyan kung naiintindihan natin yung ating kasaysayan para hindi tayo, minsan kasi hindi mo naiintindihan yung past mo, hindi mo naiintindihan yung pinanggalingan mo kasi binaliwala eh. Kaya ito, kasi kung titignan mo yung lumang videos, parang pinabayaan. Diba? Saka at least, kung ang mga bibisita doon ay may open mind lang, maintindihan nila talaga kung anong naging contribution ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Sr. Noong siya ay ang presidente ng ating bansa. So yan, nakita natin yung bagong renovate na pinagawa ni First Lady Lisa Marcos na mausoleum ng biyanan niya. Talagang pinaganda magandang niya. Regalo yan kay First Lady, dating First Lady Imelda Marcos. Sa kaarawan niya ngayon. Tama. Actually, sinigurado ni First Lady na may pakita sa kanya ngayong kaarawan niya. Correct. Sigurado matutuwa. Ilang taon na siya? 96? 96. 6 ba 7? 96, no? 96. Noong 2016, nagkaroon ako ng opportunity na ma-meet si First Lady. Nag-share kami ng stage sa campaign ni President Bongbong Marcos nung tumakbo siya ng Vice President. Swerte mo pa, Oo. Kaya isa sa mga memorable experiences ko yan. So dito tayo sa isang topic natin na napaka-importante na ito sa nangyari sa Nueva Ecija na rice processing facility. In-inaugurate ito ni PBBM noong
June 30 nung Nandyan kami. Lunes. Nandyan kami. Lunes, nandyan itong mga kasama ko kasi ako, di ako nakapunta dyan. Alam niyo naman, busy tayo. Ngayon, itong rice processing facility, may video ba tayo dyan? Wala. May mga video support tayo dyan. Mamaya na video. Actually, Palerista, meron ako mga in-interviewing mga magsasaka, no? At tinanong ko sa kanila kung anong pakiramdam nila tungkol sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos at pag-inaugurate ng rice processing system at the same time yung pagbibigay ng mga makinarya pang saka. So meron akong ginawang video sa tulong ng ating magagaling na technical team dito sa Bagong Pilipinas at ipapalabas natin ngayon. So ito kasi teka, bago yung video ito kasi sa mga nagtatanong sa rice processing facility, ito yung halimbawa naka-ani na yung magsasaka. Dito na siya pupunta para malaking tipid yung mga makukuha niya. Ito, panoorin po natin ang video para mas maintindihan po ninyo. 55 years old na po ako. Ako po si Farmers Leader Mark Anthony Carbonel, Barangay Labni po, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Librado, busan niya po ng Barangay Kalisitan, Science City of Muñoz. Arnaldo Ramos, dito lang sa Villa Santos din. Ano po bang pakiramdam nyo ngayon na pupunta dito ang Pangulo para pasinayaan itong rice processing system at ang pagbibigay nitong mga makina sa likod nyo? Nagpapasalamat po kaya na darating si Pangulong Ferdinand Marcos na unang makikita po sa personal at nakita rin po niya yung mga aming kabuhayan dito kung paano niya paluwagin. Masaya tayo at makikita natin yung Pangulo rito sa aming bayan. Ako sir, masaya din ako at makikita ko lang si Kwan. At pati itong RCEP na pinagawa ng DE sir, makikita rin niya kung paano ginawa itong RCEP na ito. Siyempre po, kami po ay excited at natutuwa kasi po ay bibihira po ang pagdalaw ng ating mahal na Pangulo dito po sa mahal naming probinsya sa Nueva Ecija. Pagkakataon na rin po ito na aming maibahagi din sa kanya yung aming mga kahilingan patungkol sa larangan ng agrikultura. Gaano na po kayo katagal nagsasaka dito sa Nueva Ecija? Ako sir, 50 ko na. Mga 35 years naman na siguro. Kayo po sir? Mga siguro 20 years na. Bali, 13 years na po akong nagsasaka. Anong grupo na kinabibilangan nyo dito sa Nueva Ecija? Bali akong isang pangulo sa Lorena del IA Irrigators Association po. Nakabase po ako, ang hawak ko kong hektarya ay 421 hektar ang nasasakupan ko kung nagsasaka. Sa estimate nyo po, gaano karaming magsasaka ang makaka-benefit dito sa rice processing system at saka ito sa mga mechanized equipment? Almost nasa po yan, mga nasa 3,000 farmers po ang mga benefits nito, mga makinarya na ito na makakatanggap. Kasama rin po ang rice processing system? Yes po. Aside from yung mga binibigay sa iyo, mas maganda na yung makakabili kayo ng mga bagay na to like abono no, sa mas mababang presyo. So, kahit na po sana wala na po yung mga pinamibigay na pataba. Okay. Basta bumaba yung presyo ng pataba, tataas naman yung presyo ng palay namin. Ano po ba ang pinaka-ideal na presyo ng palay para hindi naman kayo nalulugi o meron naman kayong kita sa inyong pagsasaka? Dati po kasi nagiging maganda po yung combination ng kita ng mga farmers nung presyo po ay nasa 25 to 30 ang kada kilo ng fresh. Okay. Manong, maraming salamat po. Sana magkaroon ng magandang kahinatnan talaga itong pagbisita na ating Pangulo. Nakita natin yung proyekto ni PBBF dun sa Nueva Ecija na rice processing facility. Ito sabihin ko sa inyo, 150 pieces na ganito na ang naipagawa ni President Bongbong Marcos sa buong kapuluan ng Pilipinas. May 150 processing centers na sa buong Pilipinas yan. Tapos meron pang ginagawa na 20. Ngayon, ano ba ito? Nakita niyo yung sa video, yung mga harvester, yung mga traktora, yan po ay ibinigay ni President Bongbong Marcos sa mga magsasaka. Magagamit po nila yan kapag mag-harvest sila. Kasi yung mano-manong pag-harvest ng palay, napakatagal po nun. Ngayon, dahil dito sa binigay ni PBBM na harvester, mapapabilis ang kanilang pag-ani ng palay. Ngayon, kapag katapos nilang anihin yung palay nila, dadalhin ngayon nila dyan sa may rice processing facility.
Partner, bago natin i-play yung video, no, just to clarify kanina, yung pinag-uusapan natin yung former President Marcos Sr. Mausoleum. Yan po ay isang museo na dyan natin makikita yung mga memorabilia ng ating dating presidente. Si Pangulong Marcos Sr. kasalukuyan pong nasa libingan ng mga bayan. Correct. Just to clarify. No? Siya, sige. Balik tayo dito sa mga post-harvest facilities na pinasanayaan ng ating presidente. So ito, may video ulit tayo na ipapakita sa inyo. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. Salamat po, Bibing. Okay, bagong equipment nila. Ayan, inawardan sila ng bagong equipment. Itong rice combine harvester. Ano pong mensahe niyo tayo, President? Salamat po ng napakarami sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Opo, grabe no. Ito po yung ayan po yung bagong equipment. Diba? So, Salamat. thank you. Thank you. Ayan, certificate po. Anong pwede mo certificate to collect? Yan o, bagong equipment. Rice harvester. Nakita nyo, grabe. Harvester yun ha, napakamahal nun. 9 na piraso ang pinamigay ni PBBM. Ang amount niya, partner, 1.73 million. Kaya kung ordinaryong magsasaka ka lang, hindi mo mabibili yan. 1.8 na, 1.8 Kaya milyon ang estilo ang dyan, isa. kooperatiba o magsasama-sama yung mga magsasaka. Kaya may kinukwento nga sa atin, si Mark Ian everyday. Sinasabi niya, mas mag-iinganyo pa yan sa mga magsasaka na mag-join kayo sa mga kooperatiba, sa mga asosasyon para maggamit ninyo yung mga facilities na yan ng libre. May ganyan magtanim. Saka hindi lang harvester. Meron pang 4-wheel tractor saka excavator na pinamigay din. Napakarami. Oo. Saka i-correct ko lang nakausap ko kasi yung presidente ng kooperatiba, no. Ang sabi nila, ipapagamit sa mga membro yung kunyari harvester na yan, pero sisingilin sila ng minimal fee pang maintenance lang nung nung harvester. At the same time, konting kita para sa kooperatiba. Kasi may diesel yan. Not totally free. Pero ang kagandahan nun, hindi na sila rerenta ng mga kagamitan sa mga private companies or individuals na napakamahal. So in that way, ang kanilang production cost ay tiyak na bababa. At saka hindi na sila mag-uupa ng mga labor na mga tao na magbano-mano maggagapas ng palay. Kasi yung, kung di ako nagkakamali, yung harvester, di ba, pagkuha ng palay niyan, ang labas doon, nakasako na. O ngayon, kapag nakasako na, pag dinala mo naman yan sa rice processing system, no, idadry doon, tapos imimil na rin ata doon. Nakasako na rin. Mechanized na yung sistema, minimize na yung paggamit ng tao sa pagpuproduce ng bigas. Ay, kita mo yung talino ni PBBM. Yung harvester, inaani yung palay. Correct. Palay pa lang yun Tapos, diretso sako na yun. Harvester pa rin may trabaho nun. Correct. Pagkatapos nun, sasakay yun doon sa may truck na ibinigay ko rin ni PBBM. Correct. Para dalahin ng magsasaka doon sa rice processing facility. Ngayon, kapag dala doon, yung bigas ay yung palay, hindi na ibibilad sa may kalsada. Kasi istorbo Maiwasan na yun. Hindi na mabibilad sa kalsada. Doon na mismo, sa dryer na nandun sa rice, gaya na nakikita sa video, dyan sa dryer na yan, ibubuhos yung mga palay para matuyo at diretso na ng gilingan yan. Ngayon, kapag nagiling yan, high-tech tong pinagawa ni PBBM na gilingan, meron yung 3 butas. Yung kung durog, unang mababagsak yan. Kung medium yung durog, pangalawang mababagsak. Kapag yung well-milled, yung whole grain, dulong-dulo yun yung huling mababagsak. Kaya, sa isang giling, 3 klaseng tigas ang ma-produce ng rice miller na yan. Ganyan po yan ka high-tech. Alam mo na, sige. Ngayon, ang maganda pa dyan, yung bigas na makukuha nila dyan, hindi na nila kailangan ibenta pa ng mura sa mga negosyanteng mga buhaya. Dahil sabi nga ni PBBM, gobyerno na ang bibili sa kanila ng mataas na presyo. Yan yung gagawin na ng NFA. Alam kung bakit sobrang high-tech, sinabi mo partner, high-tech yan, di ba? Yung machine na yan, yung miller na yan, meron na rin whitener yan. Kumbaga package na all-in-one na, may whitener na yan. At meron na rin packaging component yan. Kung mapapansin ninyo, dyan sa video natin, pinapackage na siya, sinasako na siya. Nakita ko nakatahi na Nakatahi na. No?
Ganyan ka high-tech yan. At ang pinaka magandang elemento nitong rice processing systems na ito, nare-reduce mo yung losses. Kasi sa post-harvest, di ba, usually, alam mo, binilad mo yan sa kalsada, hindi mo naman makukuha lahat yan. Paano kung uulan pa, di ba, magmamadali ka dyan. So sa pamamagitan nito, napapataas po yung milling recovery rate mula 55%, aabot po yan ng 65%. Napakalaking bagay. Sa madaling sabi, tataas yung kita ng magsasaka kasi hindi nasasayang yung ani. Oo. Sino makaisip niyan? Si BBM. Ang tanong na bakit, gaya na sasabi, bakit ngayon lang yan naisip? Oo nga eh. Bagay lang naisip. At taga. I-emphasize ko, Palerista, 150 plants ang meron nito sa buong Pilipinas. No? Hindi lang sa Nueva Ecija. Sa panahon lang ni PBBM. 150. Sa panahon lang ni PBBM. No? Ngayon, ang maganda talaga rito, yung mga magsasaka natin, yung palay nila, hindi na yan masisira kapag nakabilad kasi syempre, nasubukan mo na ba dumaan sa mga nakabilad na palay? Sa mga probinsya. Oo, yung mga nakakatakot, di ba? Madulas. Yung mga sinasagasaan ng mga walang modong mga hindi mo rin masisi. Hindi mo rin masisi. Meron nga akong video niyan eh. Nasa Pangasinan ako. Nag-iingat ako dahil talagang nasa alahati ng kalsada palay na binibilad. Biglang may humarurot na tricycle, sinagasaan yung... Hindi mo rin masisi kasi kalsada rin yun. Yung two-way kasi, yung isa napunta sa bilaran. Which is hindi rin naman maganda sa safety ng mga drivers. Isipin nyo, kung gaano katalino si PBBM, ilang presidente siya, 17. Pero siya lang nakaisip niyan. Nung panahon ni Marcos Sr., uso na rin yan. Actually, nasa plano na rin yan. Hindi kasi pinagpatuloy. Hindi kasi pinagpatuloy. Kailangan natin sabihin na itong ginawang ito ni PBBM, yung rice processing system, saka yung mga makina na yan, ay galing sa pondo na likom mula sa RCEP, no? Dahil doon sa batas natin na RTL, di ba? Meron certain portion yan na iniipon, no? At pinambibili ng mga bagay para sa magsasaka din. O kumbaga binabalik sa mga magsasaka. Kung iba yan, wala sa bulsa na yun. Sigurado. Hindi magagamit. Sigurado sa bulsa na yan. Baka nasa Swiss bank na yan. Kasi isipin mo, yung traktora, harvester, 1.7 million, siyam yun. Yung dalawa pa, yung dryer at saka yung rice mill. Ayun ang mahal dyan. Magkano kaya yan, di ba? O pag sa iba yan, alamin nga natin, para next episode, paalam natin sa ating mga yung viewers. Laboratory para sa test ng soil. Yung mobile soil laboratory. Kasi mga kababayan, sa mga hindi pa masyadong pamilyar, yung mga magsasaka, hindi yan basta tanim ng palay. Inaaral nila yung lupa. Kasi partner, ganun ang ginagawa. Tanim ng tanim, hindi mo na ma-maximize. Alam mo, nagtanim ka ng kamote dyan, hindi pala appropriate ang kamote dyan. Ngayon, meron ng ginawa si PBBM. Kung meron lab for all na bus, meron ding tawag doon. Laboratory for soil. Lab for soil na bus. Bago na yan. Lab for soil na bus. Alam niyo kung bakit ginagawa ganyan? Kasi nga, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos gustong ilapit sa ating mga kababayan ang serbisyo. Sa rural areas, kasi napapabayaan. Lalo na sa rural areas na hindi na nare-reach ng ating pamahalaan. Kasi sobrang halaga ng impormasyon, lalo na sa mga magsasaka. Kasi tulad yan sinasabi natin kanina, may iba tayong magsasaka na walang datos, magtatanim ng mais sa lugar na yan. Hindi naman appropriate yung mais dyan. Magtatanim ng palay dito sa lugar na yan. Sa pamamagitan nito mga soil laboratories na yan, ma-identify yung composition nitong lupa na to. Ano yung chemical na nandiyan dyan, ano yung dapat na pataba na gamitin dyan para ma-maximize natin yung produce. Hindi lang yon. Ano yung mga dapat itanim dyan para ma-maximize yung gamit ng lupa. Kung hindi pwede talaga ang rice dahil ang productivity ng rice kapag dyan mo itanim ay mababa, papalitan mo ng itatanim, di ba? So, yun yung kagandahan na merong soil analysis. Science-based. Alam niyo naman si PBBM, masyadong scientific yan sa approach sa kanyang pagmamanage ng kanyang gobyerno. Kaya swerte yung mga magsasaka natin, no? Tama yung comment ng isang kababayan natin na spoiled yung mga magsasaka ngayon kay PBBM. Spoiled talaga, isipin mo ba naman, di ba? Let me emphasize again na napabayaan ng agrikultura, no, ng ilang dekada. Kaya ngayon, si PBBM, sinisigurado niya na hindi makalimutan, hindi mapabayaan ang ating mga magsasaka. Dahil napabayaan yan, meron pang isang event binibigyan ng pagkilala yung mga farmers. Yung Gawad Saka. Isa pa yan. Matagal naman na to kay President Senior pa to, Marcos Senior. Hindi lang pinagpatuloy ng mga iba. Hindi binibigyan ng importansya kasi. Itong Gawad Saka, kay President Marcos Senior pa to, yung mga mahuhusay na mga magsasaka, mga mangingisda, binibigyan ng parangal. At ito ngayon ginagawa ni PBBM, tama pa partner? Correct.
yung halimbawa, grupo, kaya institusyon, covered din sila ng gawad saka na yan. May mga innovative ways sila na dapat pamarisa ng ibang probinsya, pamarisa ng ibang komunidad. So binibigyan sila ng pagpapakilala. So parang binibigyan ka ng importansya ng presidente. In a way, kung ikaw bibigyan ka ng parangal, mas gaganahan kayo, di ba? Mas ganado ka, mas pag-iigihan ko pa sa susunod na taon. Hindi, kasi kikilalanin ako. Ganun rin naman dati. Kapag magaling ka magtanim, kapag marami kang naani, lalapitan ka. Pwede bang bilihin yung lupa mo? Tapos gagawin subdivision. Gagawin subdivision. So, doon na nga tayo sa may Eto, bigas pa rin to sa 20 pesos per kilo ng bigas. Yung kaganina to sa Bacoor. Eto, kita ko yung tao kanina kahit hindi ako nakapunta. Andiyan kami. Nakita ko yung tao sa video nyo, grabe. Parang hindi ko makita yung dulo ng pila, no? Mahaba yung pila. Isipin mo, 20 pesos per kilo ng bigas, nasa Bacoor na. Sino yung pumila? Mga dilis. Di ba? Mga dilis. May kita mo eh. Mga una talaga sa pila eh. Walang nababasto sa mga vlog nyo kanina kasi busy sila sa kapipila. Di ba? May video tayo dyan sa 20 pesos. May video ba tayo dyan? Sa Bacoor kanina? Dyan sa Zapote Public Market. Alam mo, nakakatuwa yan. Yung mga Pilipino dyan, yung mga tag-Caviteño, no? Talagang natural yung kanilang pagmamahal kay PBBM. Nagsisigawan sila kay PBBM. Yan, may audio atin. So yun kita nyo nagsisigawan yung mga tao dahil sobrang saya nila na nakabili sila ng 20 pesos na per kilo ng bigas. Kahit yung mga dilis doon nagsisigawan. May 20 pesos per kilo sila ng bigas eh. Di ba may video tayo dyan? Ayun na, pinakita na. Ayun na yung pinakita. Sige, play mo. May isa pa tayong video. Kikita nyo kung gaano kasaya ang ating mga taga-Bacoor, Cavite, no? Ating mga kababayan dyan. Manang, ano pong pangalan nila at taga saan po sila? Ako po si Irene Fabricante, taga Aniban Dos po. Ang pangalan ko po ay si Rolando Gregorio Francesco. Manong, saan kayo nakatira dito sa Bacoor? Ay, dito sa Aniban. Sa Aniban? Aniban 1. Ako po si Mila Tindugan from Zapote Dos. Ay, ono na ngayon. Ako po si Sarah May Bonto din, nakatira sa Zapote 2, Zone 4. Bacoor, Cavite po. Ako po si Evelyn Herbacio na taga Aniban 1 po sa Bacoor, Cavite. Ako po si Ted, taga Nyog 3 po. Magandang umaga po, PBBM. Sa katulad nyo pong membro ng sektor ng PWD, ano pong masasabi nyo sa proyekto ito ng Pangulo? Napakalaking bagay po to, napakalaking tulong po sa amin to. Sa katulad namin mga PWD, karamihan po sa amin, wala naman pong hanap buhay. Malaking bagay po sa amin ng 20 kilos na bigas, makabili po kami ng 10 kilo. Matagal-tagal na po sa buhay namin yun. Ano po ang masasabi nyo dito sa paglulunsad ng ating Pangulo ng 20 pesos na bigas dito sa Bacoor, Cavite? Malaking bagay yun, gawa ng yung iba, walang ibili ng mga 60 ang kilo, mga 65, 50. Opo. Kaya mahalaga yung makabili ka ng kahit ilang kilo ng 20 pesos. Opo. Saan nyo po ba planong gamitin ang savings nyo sa 20 pesos na bigas? Pansarili. Oo. Sa mga gastusin din po sa bahay. Opo. Ito po ay malaking tulong sa mga senior na murang bigas para sa aming pamilya. Maraming salamat po, PBBM. Napakalaking tulong po ito. So kung bibili po tayo ng 20 bigas na ito, ay makakatipid po sila na malaki. Oo naman po, sobrang laki po ng maititipid nila. Kasi gusto natin doble-doble. Yan yung mga testimonya. Diba? Galing mismo sa kanila yan, na malaking tulong sa kanila itong 20 pesos per kilo ng bigas. Yung mga bitter dyan, ayaw nyo dyan sa 20 pesos, hindi nyo kasi kailangan yan. Pero marami tayong kababayan, kailangan importante nila yan. Ito, basahin natin si Ate Neng Verbo. Sulit ang manood dito kasi lahat ng topic nila may resibo, hindi kagaya ng iba, basta lang makakuda. Palibasa, utak, dilis, sarap, asinan at suka. Oo nga, masarap ka. Kilawin na yun, kilawin. Masarap ka, suka sa dilis, At sa mga kabibiyan natin nagtatanong kung saan sa Bacoor yun, Yam. Saan ba yun, Yam? Sa may Zapote Road.
No? Zapote Public Market ata. Oh, yan. Nasa Bacoor Public Market along Zapote Road. Bacoor Public Market. Bacoor Public Market along Zapote Road. Itanong nyo lang doon. 20 pesos per kilo ng bigas. Dadalahin ko. Bakit pala mahalaga yon? Alam nyo kung bakit? Kasi first time na yung kadiwa o yung tindahan na 20 pesos na bigas ay nasa palengke mismo. Kasi usually nakahiwalay. Nasa kadiwa. Sa kadiwa mismo. Sa kadiwa centers. Ito hindi, nasa palengke mismo. Kaya ang haba ng pila. Ang haba, grabe. Ngayon, kasi pilot Apat na sector, vulnerable sector, priority yan. Senior citizen, persons with disabilities, mga solo parents, at yung mga miyembro po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kayo po yung priority. Kung hindi ako nagkakamali, 500 pong sako ng 50 kilo na bigas ang binenta doon. Dami nun. At in-expect na 2,500 yung makakabili. Hanggang 10 kilo po ang pwedeng bilhin ng isang individual. Diba? Ayos? Grabe, napakarami yun, no? At ito pa, iwanan muna natin itong bigas na ito kasi meron napakagandang good news na nangyari dyan sa may pier natin. Ito kasing si Secretary ng Agrikultura natin, si Secretary Kiko Laurel, at saka si Secretary ng DOH, si Secretary Rebosa, may nakulimbat silang nasabat na smuggled na mga agriculture products. Ito mga to ay mga white onion, red onion, at frozen mackerel. Isipin nyo. Kung hindi ito nasabat, kung hindi ito nahuli, nasa Divisoria na. Darating to sa mga pamilihan natin, hindi natin alam kung safe ba to. Kasi itinatago di ba? Yun ang problema, hindi nga safe yung gaano ba karami to yan? Mga sibuyas. Gaano to karami? Umabot ng 34 million worth. 34 million? Yes. Isipin, onions and mackerel. Mga misdeclared. Kasi ang ginagawa kasi ng mga sindikato dyan, ito i-declare nila para mas mababa yung tax na babayaran nila. So hindi nila inaamin kung ano talaga yung eksaktong laman ng kargamento nila. Dadayain lang gobyerno. Ito ay mga missed opportunities for the government. Pero mga ka-BBM, hindi lang to, 34 million na to. Last week, 24 million naman. Ganon din. So, ibig sabihin talaga, ang daming nagtatry. Same product? Onions din. 24 million worth. Ang dami talagang nagtatry na magpasok ng mga smuggled items natin. Ilan yung dati? 24? 24. Galing 24 ngayon, 34 isipin nyo yan. Kung yan napunta sa palengke, patay yung mga magsasaka natin ng sibuyas dyan. Diba? Isipin nyo yung mga ka-BBM. Kung yan napunta sa pamilihan natin, syempre, hindi yung mga negosyante, hindi nabibili sa mga magsasaka natin na nagtatanim ng sibuyas. Dahil meron na silang mas mabibili na mas mura kasi nga smuggled. Mabuti na lamang, alis to. Itong mga sekretary ni PBBM. At nasabat nila yung, na yan, kontrabando na nga yata yan yung smuggled na sibuyas at mga karel na yan. Para rin sa inyong kaalaman, ito pong mga to, talagang ginagawa ng mga taong gobyerno dahil sa talagang pagmamalasakit ni PBBM sa mga tao. At nagpapakitang gilas sila kasi nakamonitor. Sinasabi natin resign. On probation kayo. Resign dyan. On probation kayo. Hindi kayo mag-ayos, tsugi. Actually, sinampulan na sila. Dahil, kung di ako nagkakamali, baka isa sa dahilan yan. No? I may be wrong, but baka isa sa dahilan yan kung bakit tinanggap ang courtesy resignation ng ilang opisyal ng BOC. At pinalitan nito lang. Hapon lang ata, nung isang araw, sinorn in yung bagong commissioner ng BOC. Mukhang masaya na naman yung mga taga Baseco, yung mga nasa city jail. Kasi usually, pag may mga nakukumpis ka mga ganyang mga kargamento, pag safe gamitin, halimbawa pagkain, sibuyas, safe gamitin yan, hindi nag-positive sa kung anumang test. May kapangyarihan ng ating presidente na magbigay ng authority na ibigay yung mga produkto na yan sa mga higit na nangangailangan. Ginawa na yan ni PBBM, di ba? Yung sa Baseco last time, diba? Tiba-tiba sila kasi nakatanggap sila ng mga libreng mga produkto. Kaysa naman sirain mo lang, diba? Pero ako, suggestion ko kay DA Secretary Laurel, kung gusto niya makita kung meron pang mga imported na onions, na illegal na binibenta sa merkado, punta siya sa mga bagsakan. Punta siya sa Marikina Market, punta siya sa Balintawak, punta siya sa Divisoria. Doon niya makikita kung andun pa yung mga malalaki. Actually, lalaki nito, mga ka-BBM, yung malalaki na onions, yun, mga imported yan. Either red or white. Yun, pwede nilang gawing system. So, basa tayo ng comment, mga ka-BBM, bago matapos ang segment mo, sabi ni Cecilia Peña, may ampalaya na naka-join po sa LS. Hayaan mo, okay lang yan. Cynthia Watanabe, good evening po, kakopi pala rin sa TV, I am Dizon. Yan.
Sunflowers, bakit may diles dito na hindi masaya sa ginagawa ni BBM kung ano ang sinasabi? Parang amaw. Ano yung amaw? Sunflowers kami, hindi namin na pinapansin yung hindi mga nakabili ng 20 pesos per kilo ng bigas yan. Sumubok. Ayaw na namin pa-stress sa mga ganyan. Andyan na ba yung guest natin? Andyan na. Ito, kasama po natin ngayon, itong magaling na kasama po natin ngayon isang licensed broker, resource speaker, at kilalang eksperto sa larangan ng real estate. Sa dami ng kanyang mga karanasan, naging layunin na rin niya ang ibahagi ang kanyang kaalaman sa kapwa niya professional at sa industriya. Huwag natin patagalin. Ito po si Sir Robert Sarmiento. Sir. Good evening. Magandang gabi po, Sir. Sir, magandang hapon po. Yan. Sir Robert, pwedeng Sir Robert na lang yung tawag ko sa iyo. Sir Robert, kayo po ay nasa industriya ng real estate sa Pilipinas sa mahigit na... Teka lang, teka lang, putuli kita. Excited ka masyado. Okay. Pagsalita mo na natin to. Masyado mo ginigisay. Kasi marami tayong tanong kay Sir Robert. Maraming baon. Excited ka eh. Napaka-interesting kasi nung ano natin. Kailangan pa po yata, Sir. Excited ka masyado. Pakilala muna natin si Sir sa mga nanonood. Sir, pakilala ka po muna, Sir. Well, ako ay nasa industriya ko for 36 years na sa industriya. So, malawak po yung aking mga hinahawakan na ginagawa. Noong 1989, magawa na ako ng mga articles noon from that time regarding sa mga real estate dito, yung mga nangyayari. No? So, I cover basically yung mga from residential, commercial, industrial, mga acquisitions. So, nakikita ko ho lahat yan. Tsaka grounded ho kami. You know, kasi kami talaga yung umiikot at nagpapagalaw ng industriya. No? So, hindi ho trabaho to kasi ito passion lang talaga. By the way, kung hingi lang ako ng pahintulot sa inyo because last minute na tinawag sa akin ni Germs yan. So, meron ako mga konting code Sige lang po. Sige lang, sir. Napakarami naman ready si Sir. Napakarami naman talaga nagawa ng ating Pangulo. Talaga, no? Dapat malaman talaga ng tao. Sir Robert, pwede mo bang para sa kapakanan naming lahat no, na isalarawan yung naging journey mo for that 30 years or more than 30 years na nasa industriya ka ng real estate? Okay. Actually, yung umpisa ko na pagka-uwi ko galing sa ibang bansa, sa San Francisco, napakahirap kasi iba ho ang utak ng Pinoy, di ba? So nag-adjust muna ako. That time wala pang mga mentor noon. So ang aking mentor lang was isang libro ni Donald Trump, Art of the Deal. So ang tinuro lang sa akin noon, apog. Apog. Kailangan malakas ang lobo, tira lang ng tira, no? But so marami naman akong natulungan from yung mga C5 noon at wala pang mga restaurant noon, wala pang Eastwood. Yun ang mga una kong mga transaksyon, yung mga restaurant doon sa lugar na yun. Okay? Gumagawa rin ako ng mga what do you call this, mga articles. Binibigay ko yung actual scenario ng ating Philippine real estate, kung ano yung mga market values. So, nakatulong naman sa industry. Sir, nabanggit mo yung C5. Ano yung inano nyo doon sa C5? Yung kalsada ng C5? Hindi. Mula nung C5 kasi, nung ginawa yung C5, nag-boom yung mga restaurant doon. Mga Jerry's Grill, Crocodile, Chia, yan yung mga napaupa namin. Okay. Kabisado ko rin yung lugar niyon kasi yung father ko, kami ang mga siyang gumawa nung manggahan. Karamihan ng mga flood control projects ng panahon ni President Marcos. Pinakamalaki doon yung Manggahan Floodway Project. So Robert, sa experience mo na to, ano-ano yung mga nakita mong importanteng pagbabago or evolution ng real estate industry dito sa Pilipinas? Ang isa, basically, of course, siyempre, nag-improve na yung ating mga sa BIR. Okay? There's lesser corruption, which is naayos nga ni PM, no?
isa pa yung ating digitalization, which is really the key, no, sa pagbawas ng mga unusual, di ba, mga ganyan, ano? Urbanization, siyempre yung mga infrastructure ng mga development also, at saka yung mga insentibo sa mga developer, lalo na sa mga foreign direct investments, no? Marami na pong magandang nangyari tungkol dyan. Okay. Can you cite mga specific instances po? Gumawa ko ng little notes, no? Sige po. Ginawa ko yung para lang maalam ng tao yung mga positive na nagawa na accomplishment ng ating presidente, no? Isa dyan, yung post-pandemic recovery. Kasi nung nag-take over siya noong June 2022, pandemic So, so ni-reopen niya yung ekonomiya, yung mga lockdown binawasan niya, yung mga maskara, tapos yung inano rin niya yung mga edukasyon natin, improve on that, and then yung ating inflation, malaki rin ang binaba ng ating inflation from that time, from 8.7 binaba niya ng 3.9%. Napakalaking bagay. Oo, tinuloy niya yung programa ng ating previous president na si Duterte sa Build More. Tumulong din siya sa irigasyon at agricultural. Tinulungan niya mga farmers. Yes, no? sir. Okay, so he enacted yung new Agrarian Emancipation Act, no? Which is malaking Yan po ba tulong. yung pag-condone ng mga utang ng mga magsasaka? Yes, correct. Nakatulong din yon sa mga 600 to 800 farmers, no? Wow. Malaking bagay yon, no? He expanded the national irrigation, water transmission, at saka yung mga irrigation improvement projects, no? Tapos nagtayo rin siya ng Sovereign Wealth Fund, which is Maharlika Fund, which is lahat naman ng mga bayan ng mga usay, lahat may Maharlika Fund. Yes. And that's very much nakatulong, no? Yung global trade natin at saka digital integration, ni-ratify din niya yung RCEP. Yung RCEP, yung Regional Comprehensive Economic Partnership, para maka-strengthen yung ating economic ties sa ibang bansa. No? Oo. I-accelerated digital connectivity, which is, that's why, di ba, maraming transaksyon na mas madali nang magawa, no? Isa pang malaking bagay yung ating defense. Siyempre, we're protecting yung ating West Philippine Sea. Yes. So, he spent a lot of money dun sa pag-increase ng ating mga weapons, bumili ng mga jets and all that. Okay? So, that was very good. He signed the Philippine Maritime Act, codifying Philippine Maritime Domain natin, Okay? He also had he strived for good governance and ease of doing business. Kasi yan ang problema sa atin, ba? So, permit lang minsan ilang buwan, no? Ilang buwan inaabot. Oo, 2 taon, di ba? Seryoso, pero pa nga akong isa mining na kumpanya, 20 taon. So actual na nakita mo to, Sir Robert, no? Actual experience ng talaga, grabe. Oo, no? And then of course, industrialization natin, which I will move to later on, at saka yung tech promotion. And then foreign policy natin and strategic alignment, inayos din niya. Diba? But on that naman, meron din siya mga challenges na dapat niyang harapin na talagang mahirap. Yung human rights concern na ina-challenge siya, yung political rift natin, masyado tayong mapolitiko rin sa Pilipinas, no? Yung democratic governance natin, yung digital divide natin, rural access, di ba? At saka yung mga economic adversities natin that were also, and primarily yung geopolitical na inahandle natin. So, question, sir. Yung sinabi ni Sir Robert, yan yung mga resibo na ito yung mga factors na nagko-contribute sa real estate industry. Kung aamuyin mo kasi yung real estate, parang usapin ng mayayaman yan Pwede ba, sir, i-explain sa atin, i-laymanize po natin sa ating mga viewers, ano ba tong real estate at anong pakinamin dyan? Kung ako halimbawa, minimum wage earner, kasama ba ako sa industriya na yan? Paano ba ako mag-i-invest dyan? Paano po ba yung mga kalakaran dyan? May pakinabang ba kami dyan? At kung pwede, isama na rin kung ano talaga estado ng ating real estate sa Pilipinas. Actually, ang socialized housing naman, mayroong ginagawa mga paraan na
na ang gobyerno ngayon, ano? Wherein yung from Pag-ibig, meron tayo yung mga 4PL na mga housing projects that will cater to para sa mga mahihirap, no? So, yan ang mga programa, no? Yung mga infrastruktura na mga ginawa naman natin, nakita naman natin, affordable na ngayon, nagkaroon tayo ng urbanization, di ba? Dati, pumunta ka lang ng Alabang, kaibigan natin punta ng Alabang, hindi mo na makikita yan sa isang buwan, sa isang taon. Ngayon Alabang, tapos New Valley na, palabas na yung development. Because binibigyan din na ng insentibo ang mga developer na mag-develop. Okay? So, malaking bagay. So, mas maraming development. Actually, nag-generate din ng trabaho sa mga kababayan natin, no? Sir, kumusta yung industry? Na-mention ni Sir Yayam kanina, yung mga vacancy rate natin, kumusta? Kasi may nabalitaan din ako na yung pag-pull out ng mga POGO, hinintuyan dito sa Pilipinas, diba, operasyon nila. Marami daw pong mga condominium na nabakante, particular dyan sa Asiana. Maraming bakantes, particularly sa mga mid-market. You know, kasi nandun sila sa mga, you know, yung mga SMDC or mga ibang mas maliit na mga unit, no? Doon kasi, dati kasi, yung isang unit, umuupa ng 25,000. Ang ginawa ng POGO, gumawa ng 2 bunker bed. So, biglang naging kumikita sa mga 40,000. Bigla, di ba? So, yun ang nangyari doon. So, Sir Robert, nasa industriya ka. Ano naging sentimiento ng mga kasama mo sa industriya nung nag-decide ang Pangulo na i-stop ang POGO? At naapektuhan ng industriya? Mixed actually, nakahusay naman, no? Maraming bakante. But actually, kailangan natin talaga yung correction na yun Okay? Kasi naging unaffordable sa mga Filipino. In dating umupa ng 25,000, bigla naging 40,000 para umupa. So, na-displace tayo. You know, na-displace sa mga Pilipino. So, kaya ngayon, marami ng mga bahay ngayon, masyado nagliparan ng mga presyo. So ngayon at least nagko-correct, and we needed really a correction. Sir Robert, can you confirm yung istorya sa Bilyonaryo News wherein na-quote ata si David Lichu, isang kasama mo sa industriya, na sinabi niya na surprisingly medyo gumaganda yung market sa real estate ngayon compared with other countries? Talagang mahusay, lamang na lamang tayo sa ibang bansa. Because ako sinabi ko na 10 years, 15 years ago, talagang papunta sa Asia ang wave, you know. Masyado nang marami nangyayari doon. At the same time, our economy has been picking up already. So, nalulugar na. Kasi for the longest time, ang problema natin naman is infrastruktura. You know, for yung mga ibang gobyerno na nakaraan, administrasyon, imagine, ang GDP na required ng IMF at saka ng mga World Bank nasa 2%, 2.5%. Ang requirement nila, 5%. Okay, sabi ko nga, kahit na napakataas ng ating debt ngayon na trillion, at least meron tayo nakita mga bagong kalye na dati wala yun. So, kung wala yun, gusto ko lang sabihin na kung saan napunta yun dati? Bakit ba't hindi na tayo dati yun? Nabulsa, sir. Kung di ako nagkakamali, Sir Robert, 5.9% ng GDP atang sineset aside for Build Better More. Tama po ba? Yes, something like that. Okay? Oo. Totoo yun. At kailangan na yun. Kaya kamo ngayon, nakita mo, Tarlac, you know, in fact, papunta ng mga Quezon, nakita natin yung mga road infrastructures, you know, from the roads, yung mga bridges, yung mga seaport. So yan is gonna, umpisa pa lang yan, but ang sentimiento niyan, mangyayari talaga yan at it will take effect in about a year or 2. Sir, totoo ba yung mga overpriced na yung mga at saka overvalue yung mga properties sa urban areas? At paano ito makaka-apekto sa atin? Hindi pa naman. Actually, kamukha ngayon, ang karamihan, pati mga main developers such as Ayala, yung mga malalaki, Robinsons, Fininvest, ang bilihan 80% sa labas talaga. So, yung mga namimili din sa Metro Manila, mga end user lahat yan. Okay, yung mga namimili, no? So, but even that one, mga nag-correct na rin ng presyo niyan kasi muna nag-consolidate, ngayon talaga nagko-correct na, but hanggang doon lang siya. Okay, but talagang ang bilihan talaga sa labas.
karamihan sir ng yumayaman nasa real estate no. So kung may extra pera ka, paano mo siya mai-invest? Kung hindi ka naman ganun kayaman, hindi ka naman multi-millionaire, paano ka makakapasok dyan sa industriya? May mga lugar actually meron naman mga development ang mga developer. Like let's say Ayala. Ang Ayala naman meron silang 5 grupo. Yung pinaka low end nila Bella Vista. Ang lupain hindi kayo magkakamali kasi laging solid yan. Tataas at tataas lagi ang real estate. So ganoon din, from Mega World to Philinvest, meron sila talagang mga low-end na mga development. Then doon papasok. But for now, siyempre, ang bilihan siyempre mga Lipa, or dyan sa mga Pampanga, sa Tarlac, makakabili naman ng mga ating kababayan. Sir Robert, medyo gumaganda ang ating sitwasyon sa real estate industry, no po. Pwede niyo po bang i-cite kung ano pa yung mga nagawa ni BBM na polisiya para mapaganda to? And at the same time, ano pa yung kulang para mas lalo pang mapaganda? Okay, eto siya. Ang pinakamaganda, of course, ang makakatulong talaga sa atin and nagkukulang sa atin yung foreign direct investments. So, ang major na ginawa ni Presidente, talagang in-expand niya lalo ang inumpisa ng kanyang ama, which is the economic zones, no? Yeah. So, kaya nga ito, mayroon tayong mga industrial manufacturing. Umaabot na tayo sa Victoria, Tarlac. Meron tayo sa mga Antipolo. Meron Tari Estate. So, pasalamat tayo sa mga mahusay na developer like Aboitiz, Ayala. Yan ang mga nagsispearhead sa mga development for industrial. Kasi kung wala yung mga industrial na yan at saka walang insentibo na binibigay ang ating presidente, ating gobyerno, then hindi papasok ang mga foreign direct investments. Excuse me, Sir Robert. Mga ka-BBM, no? Si Sir Robert, ine-explain niya to, mga resibo to na actual na nangyayari or ginagawa sa kasulukuyan. Hindi po to mga bola or plano pa lang. Kaya napakaganda na nag-prepare si Sir Robert na ganitong listahan para maipaalam sa ating lahat ang nangyayari sa ating bansa. In addition, meron pa tayong mga Freeport na ginagawa, di ba? Nag-upisa yan sa mga Bataan, nandiyan ng Subic, nandiyan ng Clark, nandiyan ng Cavite Economic Zone, no? So, katulong niyan, siyempre, nandiyan na rin yung mga papadating ng mga airport, nandiyan ng Sangli, nandiyan ng Bulacan. So, nagtutugma lahat at nagdaad yan para sa ating number 1, turismo. Also, na kailangan natin. Although mababa pa rin tayo, but we have a lot to improve on. Isa pang mahusay, gumawa rin siya ng Create Law. Yung Create Law, that is really a tax reform thing to a very good incentive para sa ating Sir Robert, paki-explain ng napakadali para sa kababayan natin yung Create Law. Anong magiging benefit yun sa mga katulad yung nasa real estate industry? Okay, binaba ng corporate tax karamihan. Okay? Mayroong mga extended tax perks yan, sa pagbayad, no? And then nagdagdag pa ng 100% extra deductions para sa mga power and enabled yung mga work from home flexibility while retaining incentive. Ito pinirmahan nung November 11, 2024. Wow. Oo. So talagang binibigyan lang ng insentibo ang tao para pumasok sa industriya. Sir, tanong ko lang sir, kasi madalas biruan yung mga lupa na binibili ginagawang subdivision eh. Sa tingin niyo ba mas malaki po papakinabang nating mga Pilipino doon pag ginawang subdivision yung lupa na yon? At supposedly agricultural land. Ang ano ko lang dyan kasi maganda sana yung agricultural natin. Yes, But alam mo, kung isipin natin, ang kalaban kasi natin climate eh. Okay, unless we build yung talagang vertical farming, which is dapat yan ang gawin, So pati yung mga irigasyon, But the subdivision, makakatulong yan because nakaka-provide ng bagong bahayan sa ating mga mamamayan. Sa explanation mo kanina sir, parang ang naiintindihan ko kapag umunlad yung ekonomiya, tataas yung buying power natin, di ba? Mas ma-afford natin yung bahay na ipinagbibili. Kayo po bilang isang licensed broker, ano ba usually yung concern ng mga kliyente ninyo? Bakit halimbawa nag-aalok kayo ng isang ganitong property? Ano yung usually concern nila bago
bago nila kunin or bago nila bilhin yung isang property? Siyempre, laging comparable yan eh. Laging comparable. Sa presyong binibili ko, saan pa ako pwede bumili na mas maganda value? Yan nga ang naging issue ngayon because sa dami ng infrastruktura, ang daming choice ng mga tao, ng investor. Imagine, kamukha dati, kung sa restaurant, 2 lang ang page ng choice mo to choose kung ano kakainin mo. Ngayon, 20 pages na eh. Correct. Diba? Napakarami. Okay? So yan ang issue also. Pero right mas marami, mas mabuti sa bayan, no? Mas marami, oo. Para lahat magkaroon ng pagkakataon na makabili. Pagalingan na lang sa marketing strategy. Correct. Oo. So, kamukha ngayon, di ba? Dahil sa market natin at oversupply, lumabas na yung Maseda Law. Again, nagagamit na. Tapos ngayon, ang terms nila napatagal, ang down payment mas mababa na rin para lang magkaroon ng cash flow to mga developer. Kasi kailangan nating supportan din ng mga developer eh. Sir, yun doon sa pabahay ni PBBM, yung sa flagship project niya na 1 million pabahay, sa tingin nyo, kaya yun? Kaya ko sa kayanin. In fact, yan nga ang issue. Kaya, di ba, hindi pinapasukan gaano ng mga malalaking developer. Kasi ang lit ang spread para margin. Ang lit na margin. Kaya hindi nila pinapasukan yan. Kaya napupunta yan sa mga ibang mas maliit na mga developer. So yan lang talaga. Nakatulong ba sir yung sovereign guarantee? Yeah, nakatulong yun. Nakatulong ang sovereign guarantee. Sir Robert, pwede mo bang masabi na pagdating sa mga low-cost housing, dun ang problema. Pero sa mga middle or upper class na mga development ay maraming bumibili talaga at hindi masyadong problema ang market. Kaya doon nagbabanatan ang ating mga developers. Ang luxury market nandyan. Nandyan siya. So, yan lang talagang very price sensitive ang mga tao ngayon. At saka, gumagalaw siya but mas matagal lang. Yung dating gagalaw ng 2 buwan, medyo umaabot ng 6 to 8 months. Yun. Sir, tanong to ng kaibigan ko. Ano ba ideally o mas dapat mong bilhin? Yung bahay o condominium? Condo unit? Depende sa but historically, ang lupa mas magandang appreciation kaysa condominium. But pag nagpapaupa ka, mas maganda naman ang kita sa condominium. Ito sir, may comment sa page natin. Sabi, sir, pakitanong dyan kay sir na lagi ko pinapanood yung mga video niyan. Kung gusto ko bumili sana ng condominium kaso merong monthly dues na babayaran, parang nag-uupa rin ako. Dapat ba talaga may monthly dues? Kailangan niya kasi syempre kailangan may upkeep. Kasi para nag-uupa rin daw siya. Oo, kaya nga yung iba, they'd rather, mas gusto nila bumili ng townhouse. Although may townhouse, may konting dues din, But ganun talaga ang condominium eh. So kailangan nyo, importante pag bibili ng condominium, alamin nyo kung sino yung developer. Kasi meron mga developer dyan na hindi mahusay mag-maintain. Correct. Sir Robert, ang mga overseas Filipinos, mostly anong mga klase ng mga properties ang binibili nila? SMDC, DMCI, so mga sa mid-end sila. Mid-end ang mga overseas Filipinos. Kaya nila yon. Magkano yung mga range niyan, sir? Yung mga presyuhan na sinasabi? Ngayon, sa mga anywhere from 4 to about 15 million. Payable yan. Usually, gano'ng kahaba yung terms of payment? Nakakakuha sila ng mga 10 to 30 years, no? In fact, ngayon may bagong programa ang PNB na pag abroad ka na they can provide that loan. So isa pang concern ng mga halimbawa condominium unit owners, 50 years, di ba? Sabi nila, hindi mo na magagamit yan, wala na siyang value. Hindi yun. That is if it's a leasehold. Karamihan naman ng condominium kasi may 50-year na lifespan yan, but nare-renew naman yan. So, yung lupa naman pag-aari ng mga condominium kasi tina-turn over yan do sa condominium corp. So, pag-aari nila yon. So, yung 50 years na sabi na mag-expire, that's very, very rare. Kung hindi properly maintained yung condominium, paano yun? Pag may nasira, may gumuho, who will shoulder the cost doon sa renovation?
mga water leak na ganyan, syempre yung property owner, pag nagka-earthquake or sunog, paano yun? Yung lote, isa lang naman yung lote, tapos ilang palapag yun paano yung nagiging arrangement? Then doon mapasok yun ng assessment. So, ina-assess lahat ng mga unit owners kung magkano ang damage. So, depende kung gaano kalaki ang unit mo, prorated yun. Sir Robert, babalik tayo doon sa pambansang pabahay na sinabi ni Palerista. Ano pong dapat gawin ng gobyerno para mas maraming developers na ma-entice na pasukin din ang low-cost housing? Anong incentive? Ano pang dapat gawin para ma-meet yung backlog po natin sa pabahay para sa mga kababayan natin? Actually, mahirap sagutin yun because talagang mahirap talaga. Mahirap talaga because alam nyo, ang mga developer negosyante. Pero yan. So, kailangan meron puso para talagang, meron talagang concern. Ganito lang, ibahin ko na lang yung tanong, Sir Robert. Kung ako ay isang pangkaraniwang mamayan lang, o kahit sabihin natin overseas Filipino, anong may papayo nyo sa akin para maka-acquire din ako ng bahay at lupa? Anong dapat kong gawin? Well, pinakauna kailangan maghanap kayo ng mahusay na real estate broker na lisensyado na may alam talaga. Kasi alam nyo, ang problema namin sa industriya, maraming colorum meron din sa inyo? Ay, sobra. Sobra. In fact, alam mo, ang problema natin dito, ang batas natin, marami tayong batas, but maraming hindi na-implement. Correct. Yan ang So, kaya Sir Robert, so ibig sabihin pag nagpanggap ako ng real estate broker na kung hindi naman totoo, pwede ba akong ma-penalize doon? Meron tayong RESA law. Pero hindi nangyayari. Implementation hindi. Yung mga OFW, sir, may nakausap ako dyan, mga OFW sa Japan, usually nabibiktima sila. Magbabayad sila, magda-down payment sila, only to find out wala pala yung unit na yan. Paano yung dapat nilang gawin? Tapos di pa na-umpisa. Paano nila mabiverify kung ikaw ba i-license broker? Saan nila pwede i-check yun? Merong you can go to pwede silang pumunta sa website ng PRC at alamin nila. PRC rin pala. Meron doon nandun dapat ang mga pangalan namin na lisensyado kami. Sir, nakita nyo ba yung mga video ng mga pabahay ni PBBM? May mga nakatira na, yung mga kompleto na ng mga Para sa amin, okay, maganda yung quality. Pero syempre, sa inyong gaya mong eksperto, anong sa tingin mo? Okay po ba yung quality ng mga proyekto ni PBBM na pabahay? Yeah, oo naman. Hindi ba yun yung sinasabi ng mga dilis na isang lindol lang daw yun? Explain dilis ka. May dilis, sir? Hindi naman. Alam mo, ang mas importante dyan yung maintenance. Yes, sir. Correct. That's always yan ang always ang key. Kaya dapat merong yung magma-manage na professional talaga. Okay? Idadagdag ko pa rito, di ba? Na ginawa niya, nagkaroon tayo ng investment friendly na yung mas fast track ngayon ng yung mga Green Day para pag-approve ng mga approval for permits. Kasi minsan yung mga permit niya napakatagal, di ba? Tapos ito yung mga mahusay na I just met with yung ating PESA na si DG Tio, no? Aggressive sila para mag-imbita ng mga foreign direct investments, And then napakaraming inapprove ng ating presidenteng bagong economic zones, which is really attracting. Mga bago po talaga. Mga bago. And the expansion of dati na. Ang mga medyo kailangan pa natin improvean at I think kailangan pa natin bigyan ng mga advertising or what, yung ating medical at saka tourism natin. Medyo totoo po yan. Lalo yung tourism. Kasi pupunta kami nasa ibang bansa, kita ka doon, love Malaysia, love but walang love Philippines. So kulang pa tayo doon sana. Although, malaki na rin ang in-improve natin. Okay. So sa urban planning, kasi magugulat ka na lang dadaan ka sa highway na yan, wala namang nakatayong condominium dyan or baka bigla na lang sumusulpot. May urban planning ba tayo dyan? Kasi
eventually, makikita mo, hindi siya maayos yung pagkakaplano. May sinusunod bang guidelines yung mga developer na ito, ganitong building lang, ganitong story lang ang pwede mong itayo sa isang lugar? Minsan kasi nauna yung development kaysa yung planning eh. Ayun lang. Oo, dapat mura may di ba? Ito sir, may nakikita niyo yung comment sir ni Rania de la Cruz. Sir, patanong po sa guest ninyo kung okay yung pwede mo bagitin dyan. Pwede mo bagitin dyan. First Park Home, salamat. First Park. Oh, that is development yan nila ng Century, no? Okay. Antonio. Nagdaanan ko naman, may mga nakita akong development, but of course, i-due diligence nyo rin, siyempre, di ba? But marami akong nakitang nagawa naman nila, no? Ito pa sir, sabi sir, ni Rodrigo de la Cruz. Palerista, itanong mo sa kanya ano maitutulong ng pagka-eksperto niya sa real estate sa pamumuno ni PBBM. Okay, actually malaki na tinutulong ni Presidente, no? Kasi binibigyan niya ng insentibo talaga ang mga developer sa at saka fina-fast track talaga at saka inaayos lahat ng mga yung mga yung digitalization, So, siyempre, alam mo naman ng governing agencies, BIR, okay, LGU. Actually, kung pwede ko lang sabihin, yan dapat ang isang departamento na kailangan dapat ayusin. Correct po. LGU. Kasi sila yung nagbibigay ng mga permits sa lahat ng ginagawa ng developers. At saka dapat talaga pukpukin siya. At saka isa pa malaki nating problema, iba-iba iba sa patakbo, iba sa Muntinlupa, correct. Iba sa Quezon City. Sa Quezon City 30 days para lumabas ang titulo. Diba? Tama. So para bang ba't napakatagal? Sa mandate dapat yan 7 araw lumalabas yan dapat. Oo nga po, no? Oo. So sabi nila kulang ng tao. May budget naman sila. So kailangan. Yun ang mga frustrations talaga ng mga nagne-negosyo po sa atin, matagal na processing ng mga permits. Before PBBM, alam ko, tumatagal na 6 months. Yun nga, sabi niya, may years pa. Kailangan pa maglagay. Ayun pa. Kung lagay ka ng lagay, tataas talaga yung presyo ng bahay. Kasi babawiin mo yan, di ka naman magpapalugi, di ba? Sa totoo lang, sometimes para lang mapatakbo ang mga dokumento. Unfortunately. Sir, may mga developer. Sir, yung nakwento mo ata ito sa akin, yung kiting. Na-mention yung kiting. Yung i-develop mo yan, tapos after 1 year, 2 years, iiwanan, magde-develop ng another place. Ang problema, yung mag-occupy na sana dun sa lugar, napapabayaan na. Meron nga akong nalaman, follower ko fully paid na Nung chinek niya, wala pa po mismo yung development. Dapat turnover na. Yung sinabi mo yan yung comment nung isa. Sir Robert, paano namin malalaman kung scammer yung real estate developer? Okay, unang-una. Importante yan. Ito, makinig kayo. Okay, ang importante rito, meron silang dinedevelop. Okay, pakitan lang titulo. Tingnan niyo kung merong annotation, baka mamaya inutang na. So ginigisa sa limang tuwa. Ganun? Meron ganun. Pero Robert, i-qualify ko. Anong dapat na ipakita kung condominium ang binibili mo at kung naman yung tawag dito? Bahay. Horizontal na stand-alone na house ang binibili mo. Anong difference sa title nun? Siyempre, ang condo, CCT, no? So, yan, pwedeng makaari ang mga foreigner, no? Sa title naman, sa TCT, lupa yan. So, lagi namin nirekomenda, pa-survey nyo. Baka mamaya yung PSD niyan Montalban nandito ka sa Taytay. What is PSD po? PSD is sa titulo may technical description. Okay. So pag pina-survey niyo yan, hindi naman gaano kamahalan 'yon. But at least nakakasigurado ka yung binibili mo, yun talaga yung property na yun ng lugar. Tapos po aside from that, dapat i-test mo rin kung yung titulo ay legit mismo sa Land Registration Authority. Correct. Kukuha kayo ng certified true copy para... Nangyayari pa po ba na napipeke yung mga titulo? Nangyayari yun. Kaya ang pinakamahusay nga ngayon, lalo na nagkaroon tayo ng amnesty sa mga extrajudicial, pag mga luma na yung titulo nyo, pwede nyo dalhin sa LRA yan, pa-convert nyo ng e-title.
Okay. Meron na. Napaka-importante nun. Because pag nasa e-title yan, nasa computer na yan. Sir, ako halimbawa, multi-millionaire ako. Ayaw kong ma-stress sa pag-aayos ng mga papeles na yan. Yung license broker, pwede siyang mag-act on his behalf? Yes. On my behalf? Nag-aayos kami eh. In fact, ngayon, marami na ring bagong mga kumpanya that specialize sa pag-aayos ng mga dokumento. Basta hindi scammer. Ano po kaya ang gagasusin ng ating mga kababayan kapag kumuha po ng serbisyo ng gano'n? Nagva-vary ho yan from 30 to 50,000. One time payment, sir. Siyempre, hindi ako magbabayad kagad. Okay. Per accomplishment. Pero sir, papakita kaya nila yung titulo? Hindi kaya sabihin ang presko mo, hindi ka pa nga bayad, ganun? Hindi kaya sila magagawa? Side Xerox lang. Oo. Kailangan, you have to be due diligence yan. Kailangan talaga ang due diligence. Mga kababayan, importante na alamin nyo talaga ang detalye ng titulo o yung property na binibili nyo para hindi kayo maloko gaya ng sabi ni Sir Robert. No? Yeah. Kasi marami nabibiktima eh. Makikita mo lang, nagre-reklamo online, di ba? Nabudol ng developer. Malaking factor yung broker talaga. Ito, maganda tanong to ni Rania de la Cruz. Sir, isa pa pong tanong sa guest nyo. Ano pong tingin ni Sir Robert sa real estate ng Iloilo? Is it progressing? At okay po ba ang Airbnb? Napakaganda ng Iloilo. Correct. Ayan. Ngayon, ang tema ngayon ng ang galaw ng real estate, mahusay ang Airbnb. Bakit? Turismo natin paangat. So, meron kami binibenta sa may bandang Tanawan. So, yun. You can get, makakakuha kayo anywhere from 6 to 8%. Makakatulog kayo na mahimbing, but syempre, alamin again lagi ang developer. Tapos maganda pa yung presyo, no? Maganda pa presyo. Sa tingin ko, sir, pag nakapunta ka na ba, sir, sa Balabac, sir? Balabac sa Palawan. Palawan. Yeah. Ayan. Sa tingin mo, sir, maganda ka, pwede kaya i-develop mismo ng gobyerno yun kahit private yung may-ari? Kung kanila mag-join. Kasi yung mga roads. Saka yung CR. Yung mga kulang. CR. Yun nga kasi yung cottage. Investors kami ng Balabak 2 weeks ago. Okay. Sir Robert, nakita namin yung mga kakulangan natin sa infrastructure. As simple as CR. No? Wala ka man lang magamit na CR along the trip. No? Tapos yung accessibility pa mismo ng mga islands, ang hirap, no? Yan ang tawag natin. Tapos, bukod pa sa napakamahal. Kaya yung anak ko, kakapunta lang sa Japan. Next month, sa Bangkok naman. So, mas gusto pa nila mag-out of the country kaysa magpunta sa sarili nating, because of the price ng ating, ating presyo, yung ating connectivity. Correct. So, marami naman na ayos na. So from the seaports to meron mga sa ating infrastruktura, marami na rin mga airport na inaayos naman no? But mabagal lang. Mabagal lang. Sir, may mga agent na mga nag-aalok ng condominium. Usually pag nagsi-sales talk sila, kumuha ka ng ganitong unit and then yung malapit sa eskwelahan, lagyan mo ng mga double deck, paupahan mo. Anong mga strategies na pwede nyong i-advise sa mga nakikinig sa atin para mainganyo din na mag-invest sila into real estate? Ano yung mga pwede nilang gawin para ma-maximize yung investment nila? Okay, unang-una kailangan mo na nila malaman kung inaalaw nung kanilang yung bibili nila na condominium, kung iaalaw yung gusto nilang gawin. Okay. Kasi minsan bumibili kayo ng property tapos hindi mo pala magagamit for your purpose, di ba? So, yun. But mahusay yun, lalo na wag lang talaga masyadong minsan masyadong marami na, hindi mo rin mapapaupa. Okay? Kasi masyadong maraming kalaban. Okay? But mahusay yun. 2,500, 3,000 is usually ang mga range na mga upahan per bed. Usually mga young professionals nag-invest na sila into real estate. Sir, ano masasabi niya para hindi maloko sa Sanlatira? Sanlatira. Isa pa yan, Isa pa yan. Sanlatira. Sanla sa'yo, tapos titira ka doon. Tapos nakasanla rin sa iba. Double sanla. Kaya nga kailangan natin ng due diligence, kailangan certified true copy. Kailangan. Again, ang licensed broker, malalaman niya. Alam niya yon. Kaya talagang doon lang dapat kayo. Marami kaming instances na
biglang pinasa sa amin yung problema kasi palpak yung hindi lisensyado. So para namin ayusin, di ba? Masakitin yung ulo. Sir, tanong ko lang kapag nagsanla ba, may nagsanla sa akin, yung titulo ba nung sinanla ko sa akin din o hindi? Hindi kasama? Doon pa rin sa may-ari yung titulo hawak niya? Hawak ko yung titulo. Oo. Kung sa akin sinanla. Para may hawak ka. Oo. Hindi niya may sanla sa iba, no? Oo. Kung di ako nagkakamali, Sir Robert, para mas may pinanghahawakan ka, dapat pa-annotate mo yun. Oo. Yun na. Mortgage. Annotate. Oh, yeah. Mortgage. Because may possession siya, may titulo ka na. Ayun, mga ka-BBM, tandaan nyo sa mga tumatanggap dyan ng sanla tira, kapag may nagsanla sa inyo, kunin nyo yung titulo. At ipa-annotate. Ano yung annotate, sir? Ano yung annotate? Annotate is dadalhin sa RD, tatatakan na may mortgage. So, bibigyan niyo yung kasunduan ninyo kung magkano yung utang doon para nakatatak yun doon. Ayan para hindi na kayo maloko kasi marami na mga kabayan, naloloko ng tatlo-tatlo sinasadlaan. Hindi nila alam. O yun At malaking bagay, dapat sa lisensyadong real estate broker ang pupuntahan ninyo kasi alam nila yung mga pasikot-sikot dyan, ano yung mga batas, ano yung mga dapat mong gawin. Sir, may grupo ba kayo? Halimbawa ako, gusto kong humanap ng katulad ninyo. Paano namin kayo makukontak? Merong dalawang malaking asosyon. 3 actually. Merong Pareb, merong Rebap, merong Nerea, may Creba. Sir, pwede ba kami makakuha ng anong listahan niya para ipopost namin dito sa page namin para just in case gusto nila makakuha ng information. Mahusay naman lahat sila. Kayo sir, nagpo-provide kayo ng ganyang service? Yes, I do. Oo. Sir Robert, aside from being a licensed broker, napansin ko sa iyong background na you're a licensed lecturer. Ano po yung ginagawa ng licensed lecturer? CPD lecturer ako, but for renewal ako. So yung mga na gusto maging real estate broker, kami yung nagbibigay ng lecture. Okay. So hindi pala basta-basta lang yung nagtuturo doon. Kailangan licensed lecturer ka rin. Kailangan licensed lecturer. Akala ko, licensed broker ka lang, pwede na, hindi pala. Ngayon ko lang nalaman na meron palang licensed lecturer. Isa daw sir sa pinakamayayaman yung mga real estate broker. Usually, ilang percent ba yung commission? Nagbavari at minimum 3% hanggang 5%. But meron din mga netong deal, bibigyan sabihin ng owner sa'yo, basta ako 10,000, bahala ka ng pumatong. So, siyempre, it's okay. So, kukompute namin yung mga taxes and all that. Isa po ang gusto kong dagdag para nagawa ni BBM din. Meron din tayong tinatawag ngayon na TIEZA. Yeah. Okay? Which is the tourism, what do you call this? Para sa turismo yan. Infrastructure. No? So, yung mga, kung di nyo pa alam, yung bagong turismo, meron tayo ngayon na natawag na nandun yung South Beach sa Ilocos Norte. Siyempre, nakapunta na po ka dyan. Yeah, maganda yan, di ba? Napakaganda. Meron tayo sa Carmen in Cebu. Nandun siya. And then, ngayon, meron din, kung hindi pa narinig, meron din tayo Sky Garden. Sky Garden. Saan po yan? Nasa may Alaminos. Hindi ko pa napunta niya. Pangasinan, di ba? Tapos meron din tayong Mount Samat Museum. So, para i-revive ba yung history? So, TIEZA is a government-owned corporation? It is. Oo. Kasi ang nakakalungkot, maraming history nawala Diba? Over the last 4 decades. Correct po. Na dapat ibalik. Tama po. Kasi malaki ang nagawa ng ating Pangulo nung nakaraan. Diba? We were number one. Malaking factor yung TIEZA. Di ba pag nagbayad ka ng travel tax, mag-abroad ka, magbayad ka ng 1,620. Napupunta kasi sa development ng para tourism infrastructure. Correct. Napakahirap ang complain nga dati ng mga nung pandemic ng mga foreigner, hindi sila makabalik dito. Ang daming protocol para makapasok sa bansa natin, no? Which ginawa naman ng paraan ng presidente para ma-lighten yung ating. Sir, last na. Sige, sir. Sir Robert, curious lang ako. Marami kasi tayong mga followers and audience sa iba't ibang parte ng mundo, no? Mga overseas Filipinos at kalat-kalat din sila dito sa Pilipinas, iba't ibang probinsya. Curious lang ako, ano ba yung mga probinsya o cities na talagang nagbo-boom ngayon at ang real estate industry ay talagang boom din? Okay, number 1 is yung Calabarzon.
That is Calamba, Batangas, Rizal, Quezon. Laguna and Quezon. Batangas, yan, that area. Cavite, Laguna, Batangas, Calabarzon, no? But siyempre, yung mga mas malayo, Quezon, because of the TR4, kailangan nyo i-connect yung mga dots eh. And then yung mga bagong infrastruktura, mura pa rin dyan. Yung dating bundok, ngayon biglang may kalye na, biglang siyempre nagkaroon ng value. Alam nyo, compare nyo tayo nung China. Okay? Nung China, nung mahirap sila, mahirap. Now, ewan ko kung nagdadaan kayo sa NLEX. Pag nagdaan kayo sa NLEX, makita nyo ngayon may mga billboard na doon sa may viaduct. Alam nyo, pag-aari ng mga farmers yun. Dati walang kita yon. So ngayon, kumikita sila ng 100,000. So parang yun, that is now the progress. The Filipinos are getting kumikita na ang Pilipinas. May iba pang citizen provinces like Cagayan de Oro, Cebu, Davao. Cebu. Ang hidden natin talaga ngayon right now, yung ating north. Yung Clark Green City is there. So, yan, yung mga Tarlac, nandyan ang mga Pangasinan. Central Luzon. Central Luzon is, quiet lang yan. Ang iniintay lang talaga niyan, matapos ang monorail. But yung monorail, madedeliver ng 2026, 2027. So, minsan ang tao, ang sentimento nila, kung nandun na, doon pala ako papasok. Tumaas na ang presyo. O mga kababayan, mga ka-BBM, narinig nyo sa expert, kung naandyan kayo sa mga lugar na yan, mag-invest na po kayo sa real estate sa lugar na yan. Dahil pag matapos na daw po yung rail project ni BBM, yung value ng inyong mga investment ay tiyak na tataas. Wag lang magpapabudol sa mga scammer. Wag lang kayo bibili ng kasi sasamantalahin yung sitwasyon. Lagi na po kayong makipag-deal sa license. Real estate broker. Si Sir, pwede nyo i-contact. Nagbibigay siya ng mga serbisyo na yan. Search, accessible kayo, Sir, online, no? Ano po yung Facebook pages ninyo na pwede nilang kontakin? Actually, robertgsarmiento.com. May sariling website si Sir. Sa Facebook, Sir. Facebook kasi kababayan natin, puro Facebook. Facebook, meron akong Global Real Estate at saka siyempre Robert G. Sarmiento. Wow. Robert G. Sarmiento. So, ang dami nating natutunan, lalo sa sanlatira. Dapat pala sa atin yun kasi marami sa akin gusto magsanla. Ayaw yung sabi, sanla lang hindi ko bebenta. Ayaw yun yung titulo. Hindi ko rin siya sanlaan. Halaga naman, di ba? Halaga naman. Kung bibili ka ng ilang unit ng condominium. Hindi, marami kasi marami manluloko ngayon. Ang daming kalokohan sa real estate. Yung bayaw ko, naloko dyan. Sinanla sa kanila, 3 sila. Ngayon, problemado, hindi na mahabol. Even mga yung corporate na developers, no? Maraming reklamo din. No? Marami din. Buhay na buhay yung mga... Kaya sabi nga ni Sir Robert, importante yung due diligence. Alamin nyo yung talagang detalye ng binibili nyo. At saka isa pong napaka-importante, no? Meron kasing mga pamilya, kailangan ng lawyer. Alam nyo, kung real estate ang kailangan, kumuha kayo ng real estate lawyer. Huwag kayo kumuha ng family lawyer. Huwag kayo kumuha ng ibang taxation lawyer. Yes. Kasi dapat real estate talaga. Talagang specialization yan. So, Sir Robert, pwede mong sabihin na kahit real estate broker, pwede na yun. Basta expert talaga. Broker talaga. Yes. Ayan, mga ka-BBM. Yan. Gusto man namin na extend. Kaso, gutom na tong dalawang operator namin. May tanong Sir, may tanong yung operator namin kanina. Tinatype niya, pabura-bura eh. Sabi niya, bakit yung mga licensed broker broke din ba sa pag-ibig? Napalabiro po si Palarista. Ayan, yung tanong din dalawa. Tinatype ni Mark, yung binubura lang. Ayun, mga ka-BBM na ako, napakaganda. Gusto man namin i-extend kaso, hindi talaga kaya ng oras. Siguro sa susunod, pwede pa natin uli i-guest itong si Sir. Kasi napakarami nating gustong malaman, lalo sa Sanlatira. Buhay na buhay yung comment section. Mukhang maraming na-scam. Totoo, marami talaga kababayan na na-scam. Lalo mga overseas Filipinos. Ganyan kahalaga kapag papasok ka sa mga ganyang negosyo, dapat lisensyadong mga real estate ang kukunin ninyo, hindi yung mga focus-focus na guys. Sabi ni Sir, marami road ng mga colorum. Tsaka pag masyado pong maganda ang offer, magduda na kayo. Yun. Yun ang pinakamagandang sinabi ni advice ni Sir Robert, no? Sir Robert, bago matapos ang ating podcast, gusto namin hingiin ang iyong mensahe para sa ating mga kababayan. Well, ang akin lang, no, sana
maging more nationalistic tayo. We have to believe sa ating presidente kasi ginagawa niya talaga lahat ng magagawa niya para makabuti sa Pilipinas talaga. Yun po talaga. Tama thank you. Kailangan talaga suportahan natin yung gobyerno. Kailangan po natin suportahan. Alam nyo, tingnan nyo ang mga emerging countries. Vietnam, China, Malaysia, Indonesia. Isa ang kanilang naghahari. Tayo kasi, napakadami. Kung pwede lang sana, dapat palitan natin ang konstitusyon natin. Tama po. Correct. Sir, alam niyo, pag nakakamit ako ng mga negosyante tulad ni Sir Robert na naniniwala sa ating Pangulo at sa gobyerno niya, natutuwa ako. Kasi nakikita natin yung talagang effort na ating Pangulo. Saka, di ba Sir Robert, ngayon lang ata nagkaroon ng Pangulo na inimbita lahat ng mga giants sa business sector para mag-advise sa kanya. Exactly. At samahan siya sa ibang bansa. Di ba? Correct. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.